Sa unang pagkakataon, nagkwento si Jamie Malonzo tungkol sa nangyari sa kanya sa bilig kasabay ang pahayag sa pagsalubong ng mga dating kasama sa Barangay Ginebra sa practice ng Gilas, Pilipinas. May pangako naman si Quentin Millora Brown sa oras na sumalang na siya sa bakbakan ng Gilas, Pilipinas at si Coach Tim Cone ibinida kung gaano kahalaga ang laban ng Gilas sa Guam. Ayon sa kanya, dito nakasalalay ang magiging bukas ng pambansang koponan sa paparating na Olympics. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pagpasok ni Jamie Malonzo sa practice ng Gilas, Pilipinas, inamin nito na mainit siyang tinanggap ng mga dating kasama sa Barangay Ginebra. Sinagot din niya ang issue bakit siya na-release ng Kyoto Hanaris matapos ang ilang bakbakan sa bilig. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Jamie Malonzo sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Sinalubong nila ako ng palakpakan nang dumating ako sa gym. Maniwala ka man o hindi. Lahat sila ang sarap nilang makasama ulit. Sa tingin ko, talagang kailangan lang nila ng big man nung panahon na yon. Kaya wala akong frustrations tungkol doon. Magpo-focus na lang ako sa susunod na goal ko, susunod na team, susunod na sitwasyon. Mahalaga na manatiling positibo at patuloy na harapin ang bawat araw at bawat bagong goal ko na ngayon ay ang Gilas, Pilipinas. Alam niyo kung pagbabasayan natin yung pahayag ni Coach Tim, nakapokus po siya sa pagpapatuloy ng nasimula ng Gilas, Pilipinas, di ba? At kapag pinag-usapan natin ang continuity, ang pagpapatuloy, malaki ang possibility na kasama lahat ng mga dating player ng Gilas, Pilipinas, including of course si Jamie Malonzo. Pero siyempre wala pang announcement talaga. Lahat sila, tingin natin, sinasala talaga ni Coach Tim para sa susunod na competition. Sa pahayag ni Jamie Malonzo, sa maliit niyang papel sa Kyoto Hanaris, ayon sa kanya, big man ang kailangan ng nasabing koponan. At tama naman siya doon. Dapat na lang mag-focus talaga sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Ano man ang dumating, kung PBA man ulit or ibang liga overseas, walang nakakaalam eh. Pero sa ngayon, sigurado siya na nakapokus ang attention niya sa Gilas, Pilipinas. Sa sinabi niya na masarap muling makasama ang grupo ng Barangay Ginebra na magkita-kita sila sa practice, mararamdaman mo dun yung closeness nila eh. Hindi naman panghihinayang, pero yung closeness talaga nila bilang dating magkakasama sa team. Iba kasi na itanim ng grupo sa bawat isa, di ba? At siguro, yun yung rason bakit ganun siya kasaya nang muli silang magkita-kita sa practice ng Gilas, Pilipinas sa Ateneo Gym. Anyway, malayo pa yung laban ng pambansang koponan. Marami pang pwedeng mangyari dyan. Pero alam natin, desidido si Jamie na makuha muli ang slot na minsan niyang inakupa sa pambansang koponan. Kung tila desididong makabalik si Jamie Malonzo sa hanay ng Gilas, Pilipinas, nag-iwan naman si Quentin Millora Brown ng isang pangako sakaling palarin siyang ibilang ni Coach Tim Cone sa Magic 12 ng pambansang koponan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si QMB sa report ng Ruben Terrado sa spin. Ang meron talaga ako mula nun, sipag at energy, yan ang kaya kong ibigay. Yan ang mga bagay na kaya mong kontrolin. Hindi mo makokontrol kung pumasok na yung tira. Hindi mo rin makokontrol kung paano tatawag ng foul yung referees. Pero makokontrol mo yung energy mo, yung effort mo, at attention sa detalye. Yan ang dinadala ko araw-araw. Depensa, sipag, at ibibigay ko ang lahat. Lahat iiwan sa court. So kung pagbabasehan natin ang stint niya sa UP, maganda yun ha, nag-champion sila doon. Sa Macau Blackbirds, hindi natin alam kung ano inilabas niya doon. Unang-una, hindi naman natin sinusubaybay ng kampanya ng Blackbirds. Pero kahit ano pa yan mga ka-playoffs, hindi mo talaga pwedeng isang tabi pinakita niyang tigas sa UP. Of course, iba yung international game or ang FIBA game. Pero kapag kasi sanay ka sa ganong kilos, sa ganong energy na inilalabas mo sa bawat laro, matatranslate mo yun sa lahat ng laban na haharapin mo eh. At yun ang isa sa mga posibleng inaasahan ni Coach Tim Cone sa kanya, ang maging mabisa sa magiging opensiba ng Gilas, Pilipinas, kasabay ang kanyang malagkit na depensa sa kalabang bansa. Pero bago ang lahat mga ka-playoffs bukod sa mga sinabi niya dito, inamin ni QMB na sobra siyang excited at sobrang saya daw niya sa opportunity na makabilang sa hanay ng Gilas, Pilipinas sa 18-man pool na pagpipilian ni Coach Tim para labanan ng Guam sa unang window ng World Cup qualifiers. Bukod dyan, hindi rin daw niya may paliwanag ang nararamdaman sa pagsalang sa pambansang koponan. Ibig sabihin lang nito mga ka-playoffs, ganun kabigat ang hangarin niyang i-represent ang bansang Pilipinas. Ganun yung impact sa kanya. Kaya posible talaga na makakita tayo ng isang eksplosibong QMB sa bakbakan ng Gilas at Guam ngayong November 28 sa Guam po yan at December 1 dito sa Ateneo Gymnasium. Dito sa atin po yan. Parang yung mensahe niya kasi, hindi niya sasayangin ang pagod na sinuong niya para lang patunayan kay FIBA na local player talaga siya at hindi bilang naturalized.
Siyempre hindi niya kakayanin mag-isa yan. Kaya sobrang mahalaga yung pagpili ni Coach Tim Cone ng players na makakasama niya sa hanay ng Gilas Pilipinas. Habang excited si QMB na makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas, inamin naman ni Coach Tim Cone na handa sila sa bakbakan. Inamin din niya kung gaano kahalaga ang laban ng grupo sa Guam. Ayon sa kanya, nakasalalay dito ang hangad ng grupo na makapasok sa Olympics. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng Philstar. Excited na kaming lahat, handang-handa na. Alam namin kung gaano kaimportante ang mga larong ito sa mas malaking picture, lalo na sa pagpasok sa World Cup. Ang ultimate goal namin, makapasok sa 2028 Olympics. At hindi namin magagawa yon kung hindi kami makakapasok sa 2027 World Cup. At hindi rin namin magagawa yon kung hindi namin matalo ang Guam. Kaya ganyan kaimportante ang series na to laban sa Guam. Grabe ha, parang ngayon pa lang sobrang hirap ng mararamdaman mo kung titingnan mo yung hangarin nila na makapasok sa Olympics. Ito talagang Guam ang unang target at base kay Coach Tim Cone, mahihirapan silang pasukin ng Olympics kung masisira sila sa Guam pa lang, di ba? Kung dito pa lang sa Guam, bagsak na sila. Kaya makikita mo dito yung kahalagahan ng pagpili ng players na makakasama niya sa hanay ng Gilas Pilipinas kapag nagsimula na yung qualifiers. Alam naman natin lahat sila qualified, lahat sila may kakayahan i-represent ang bansa. Pero ang sisilipin mo talaga dito is yung kakayahan nila na sabayan ng mabibigat na pagsubok mula sa mga kalaban. Yung Guam, may pangarap din sila katulad natin. Gusto din nilang pasukin ng World Cup. Kaya magbibigay sila ng sakit ng ulo sa hanay ng Gilas Pilipinas. Sigurado yan. Ganyan din ang ginawa ng Chinese Taipei dati eh. Naghangad sila, nangarap sila. At matapos ang balasahan, tinalo na nila ang Gilas Pilipinas. Matigas na silang kupunan sa ngayon, di ba? Kaya hindi imposible talaga magbigay ng mabigat na laban ng grupo ni Jericho Cruz na Guam sa oras ng bakbakan. Again, uulitin natin ha, magiging mahalaga ang gagawing pagpili ni Coach Tim sa magiging Magic 12 ng Gilas Pilipinas. Ngayon kasi 17 sila, siyempre 18, pero kasama doon si Kai Soto na hindi pwedeng maglaro. So 17 lang talaga sila dyan. Abangan natin itong mga playoffs, ilang araw pa yan eh, pero ngayon pa lang nagbigay na si Coach Tim ng paliwanag kung gaano kahalaga ang laban sa Guam. So guys, maraming salamat.